Virus ka ba? Bakit? Kasi I love you. Boom! Marahil kung ngayon mo lang narinig ang banat na ito ay hindi mo pa ito maiintindihan at iisipin mo na si Boy Pickup ang bumanat nito. Pero mayroon akong ikukwento sa inyo na tungkol dito kung ano ang ibig sabihin ng pick-up line na yan at paano nagsimula ang lahat ng dahil lamang sa isang love letter. Ang ating mundo ngayon ay kumakaharap sa isang pandemya. Maraming bansa ang naapektuhan nito. Ngunit kung titignan nyo ang pandemyang kinakaharap natin sa ngayon ay dahil lamang sa pagkalat ng isang sakit mula sa isang bansa. Nang dahil sa isang bansa ay naapektuhan na ang buong mundo sa pagkakaroon ng sakit na tinatawag nating COVID sa ngayon. Pero alam nyo bang mayroon ding isang virus na kumalat noong taong 2000 na nakapinsala din sa ating bansa at sa buong mundo na ginawa ng isang Pilipino? Ipagmamalaki mo ba o iyong ikakahiya? Tayo na't sabay nating aalamin. Siya si Unel de Guzman. Bago natin alamin ang virus na ito ay kilalanin muna natin kung sino nga ba siya. Sino nga ba si Unel de Guzman at ano ang naging bahagi niya sa ating kwento? Si Unel de Guzman ay isang simpleng mamamayan ng Pilipinas, isang Manilenyo. Simpleng namumuhay kahit mahirap. Naging komplikado lang ang lahat noong siya ay nagkaroon ng kaisipan patungkol sa kalayaan sa internet noong panahon na iyon. Naisip niya na dapat ang internet access ay isang karapatan na dapat mayroon ng lahat. At dahil siya ay salat noong panahon na iyon, sa edad na 24 ay naisip niya itong gawing isang thesis proposal. Sa kanyang ideya na ang mga Windows users na Pilipino ay dapat na magkaroon din ng malayang paggamit ng internet na noong panahon na iyon ay kailangan pa maglaan ng malaking pera para magkaroon ng access. Sa kanyang thesis proposal, nakasaad dito na nais niyang gumawa ng isang computer program na magbibigay sa kanila ng mga accounts ng ibang tao na maaari nilang gamitin upang magkaroon sila ng malayang paggamit ng internet. Maaaring hindi niyo naintindihan, ngunit kung ating hihimayin, ang nais niya sa kanyang thesis ay i-hack ang mga personal account ng ibang tao upang ito'y kanilang gamitin sa kanilang personal na interes. Maaaring gusto lamang niya na makatulong sa mga kapuspalad na Pilipino na tulad niya upang makagamit ng internet. Subalit, ang kanyang pagtulong pala ay magiging dahilan ng isang pandemya noong panahon na iyon. Isang pandemya, ngunit ito ay hindi naman sa pisikal at kalusugan na aspeto. Ito ay isang pandemya noon sa aspeto ng teknolohiya. Paano nga ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang hindi tanggapin ang kanyang thesis proposal na ating binanggit kanina lamang. Marahil ito ay nakitaan ng hindi magandang intensyon at maaaring magdulot ng paglabag sa pribadong aspeto ng ibang tao. Ngunit si Unel de Guzman ay nagpursige pa din upang ito ay kanyang malikha. Nilisan niya ang kanyang pamantasan nang hindi ito tinatapos. Kumbaga, drop out sa madaling salita. At dito na nagsimula ang kanyang binabalak. Hindi naman siya nabigo sapagkat matagumpay niyang nalikha ang malware na ito. Noong panahon na iyon, ang pinaka-latest na version ng Windows OS ay Windows 95 at Windows 2000. Nasa kamalasang palad ay may bug na kanyang sinamantala upang maisagawa ang kanyang plano. Ano nga ba ang bug na ito? Sa version ng Windows na aking nabanggit ay maaari mong itago ang extension file ng isang dokumento na mayroon ka sa iyong computer. Halimbawa na lamang ay kung ikaw ay gumawa ng isang dokumento sa Microsoft Word, ang file extension na mayroon ito ay .doc o .docx. Dahil sa bug na ito, maaari mo na makita ang iyong dokumento na wala ang extension name nito at hindi magkakaproblema sa pagbukas ng dokumentong ito. Halimbawa, ikaw ay may file name na finalproposal.docx ay maaari mo itong i-rename sa final proposal. Kahit wala ang extension name nito ay maaari mo itong mabuksan at madali itong matukoy ni Windows na isang .docx ang dokumento. At dahil sa bug na ito ay matagumpay niya na nai-upload at nai-send sa kahit kanino ang virus na ito. Ngunit, paano nga ba talaga ito kumakalat? Ito na ang totoong dahilan. Ang mga biktima nito ay makakatanggap ng isang email mula sa kanilang contact list na matatagpuan sa Microsoft Outlook.
Ito ang mensahe na kanilang mababasa bago nila tangkaing buksan ang dokumentong ito. Kindly check the attached love letter coming from me. Sa Tagalog, maaari mo bang tignan ang aking ipinaskil na love letter? Parang ganyan. At dahil sa kanyang pagnanais at kuryosidad na makita ang laman ng love letter na ito, ay kanya itong bubuksan at ilalagay sa kanyang computer na magiging dahilan upang ito ay maghasik ng lagim at sirain ang sistema ng kanyang computer. Ito ang ilan sa mga ginagawa ng virus upang tuluyan itong sirain ang computer ng biktima. Ang virus ay orihinal na isang .vbs file. Subalit, dahil sa file name ng attachment nito na loveletterforyou.txt ay nagkakaroon ng kalituhan ang mga biktima kung ito nga ba ay isang .txt file o isang VBS file. Dahil na nga sa isang feature na mayroon ang Windows 2000 kung saan itinatago nito ang extension name ng isang file. Kapag ito ay na-download at naipasok ng biktima sa kanyang computer, ay unti-unting sinisira ng virus na ito ang files nito at iba pa. Ito ang ilan sa mga trabaho ng virus kapag ikaw ay nagkaroon nito. Una, gagawa ito ng duplicate ng kanyang sarili, magtatago ng worms at malicious malware sa iyong directory at mag-o-overwrite ng iyong mga dokumento upang ito ay hindi mo na mabuksan. Pangalawa, ay gagawa ito ng pagbabago sa iyong registry key. At pangatlo, ay magpapadala ito ng kopya ng kanyang sarili sa listahan na mayroon ng biktima sa kanyang email client's contact list. Pang-apat, ay kusa itong magda-download ng file na tinatawag na winbugsfix.exe na sa unang tingin ay akala mo ay aayusin ang kung anuman ang sira ng iyong computer. Subalit, ito pala ay ang file na magnanakaw ng mga account password ng mga biktima. At bakit naman kaya mabilis kumalat ang virus na ito? Tulad nga ng nabanggit natin kanina, ang I love you virus ay may 4 na gagawin sa iyong computer at isa na dito ay ang magpapadala ng kopya ng kanyang sarili sa iyong email contact list. Kaya sa dami na mayroon ka sa iyong contact list ay ganoon din kadami ang maaaring maapektuhan ng virus na ito kapag nagtangka silang buksan ang attachment na isinend ng virus na ito. Maihahalin tulad natin ito sa pandemya na ating nararanasan sa ngayon, kung saan madami ang naapektuhan noong unang bugso ng COVID dahil sa madaling makahawa ang virus na ito gamit lamang ang laway at paghawak natin sa pangkaraniwan at pampublikong lugar. Sapagkat noong una ay wala tayong kamalayan dito, kaya't mabilis itong kumalat sa buong bansa. Huli na nang nagkaroon tayo ng mga pag-iingat at proteksyon sa sarili. Balik tayo sa I love you virus, kung saan ito pala ay nakapagtala ng isang record dahil sa 10% ng mga computer sa buong mundo pala ang napinsala nito. Tinatayang 10 bilyong dolyar ang naging pinsala mula sa virus para lamang ma-restore at maibalik ang mga nasirang mga dokumento. Kung tayo ay nabubuhay noong panahon na ito ay marahil umiiyak na tayo sapagkat ang mga pinaghirapan nating mga dokumento at proyekto ay mawawala lang sa isang iglap dahil lamang sa isang love letter na hindi naman para sa atin. Paano naman siya natuntun ng mga otoridad? Ayon sa ating pananaliksik, ang NIPC o National Infrastructure Protection Center ng Amerika ay gumawa ng isang aksyon upang kanilang matrack at mahuli ang punot dulo ng pagpapakalat ng virus na ito. Wala pang ilang araw ay natuntun nila agad ito na nagmula sa ating bansa, ang Pilipinas. Ayon din sa The New York Times ay kalaunan ay umamin din si De Guzman na siya nga ang punot dulo ng lahat ng ito. Ngunit ang Pilipinas noong panahon na iyon ay wala pang malakas na batas para sa mga krimen na may kaugnayan sa teknolohiya. Kaya't noong una ay hindi nila alam kung ano nga ba dapat ang ihahatol sa kanila ng korte sa kanyang nagawang kasalanan. Maraming mga kaso ang inilaan para sa kanya tulad ng mga kaso na may kaugnayan sa credit card law na kalaunan ay hindi naging sapat na kaso dahil hindi naman ito akma sa kanilang nagawang krimen. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at maihahatol na parusa ay inilabas din si De Guzman. Matapos ang pinsala na kanyang nagawa sa buong mundo ay hindi sila nahatulan at hindi nabigyan ng hustisya ang mga milyong naapektuhan dahil sa virus na ito. Paano napigilan ang virus? Matapos ang pagkalat ng virus, ilang araw nang ito ay makarating sa Amerika ay gumawa agad sila ng aksyon upang magkaroon ng isang task force na pupuksa sa pagkalat nito. Nagbigay kaagad sila ng babala gamit ng internet
patungkol nga sa kumakalat na I love you virus na ito ay isang malisyosong dokumento na hindi dapat buksan sapagkat ito ay pipinsala sa kanilang mga computer. Ang mga antivirus company naman ay gumawa ng kanilang sariling update at patch sa kanilang mga program at application upang ang kanilang mga customer ay mabigyan ng proteksyon laban sa internet virus na ito. Bagamat 10% ng mga computer sa buong mundo ang napinsala nito, ay hindi naman ito nasundan. Subalit, ang pinsala na naidulot nito ay hindi matatawaran sapagkat maraming kumpanya din ang napilitang ipahinto ang kanilang sistema dahil lamang dito. Kung ating babalikan ang kwento ni Unel de Guzman at kung paano siya nagkaroon ng malaking ambag sa kasaysayan ng teknolohiya, bilang isang Pilipino ay ano ang iyong mararamdaman sa iyong natunghaya na pandemya na pinakalat ni Unel de Guzman? Ito ba ay iyong maipagmamalaki sapagkat ito ay nakapasok sa Book of Guinness World Record bilang isa sa pinakamapinsalang virus, o ikakahiya mo sapagkat ito ay naging sanhi ng isang mapinsalang pangyayari sa mundo? Maaaring magkahalo ang ating nararamdaman. Sa pagtatapos ng ating video ay mag-iiwan tayo ng isang aral mula sa pangyayaring ito. Ito ay ang maging mapanuri sa mga dokumentong ipinapasa sa atin at huwag tayong basta-bastang maniwala sa mga liham na pag-ibig o love letter na ating matatanggap, lalo na kung tayo ay wala namang karelasyon o jowa. At para naman sa may mga jowa dyan, isang napakalaking sana all.